Welcome sa Pinoy Esoteric. This is Maestro Jay. At meron na naman tayong panibagong kwento tungkol sa isang anting-anting na ginagamit para magkaroon ng swerte sa sugal. Pero bago tayo magsimula, subscribe and follow us here sa Pinoy Esoteric. Mga kwentong agimat, kwentong horror stories, at ghost stories dito sa Pinoy Esoteric. Ang kwento natin ngayong araw na to ay tungkol sa isang agimat na ginagamit upang magkaroon ng skill o di kaya naman ng kakayanan para manalo sa mga laro o di kaya naman sa sugal. Ito ang kwento ni Densyo o mas kilala sa tinatawag na Densyo Sugarol at ang kanyang anting-anting sa sugal. Let's go! Sa isang baryo sa probinsya ng Pampanga, may isang lalaki na kilala sa ngalang Densyo. Isang sugarol, isang magaling maglaro ng baraha at isang taong hindi natatalo sa sugal. Ang kanyang buhay ay umiikot sa mga mesa ng pusoy, tong-its at monte. Ngunit ang kanyang lihim na sandata ay hindi galing sa talino o diskarte. Ito ay mula sa isang agimat na tinatawag na 19th Art Amulet. Ang 19th Art Amulet ay isang pamosong anting-anting na kilala pa mga panahon sa medieval era. Ang anting-anting na to ay gawa sa isang sagradong metal o di kaya naman ay mga tinunaw na metal na galing sa isang sagradong lugar. Hindi ito alam ng mga karamihan. Tanging ang mga maestrong mga tapag-alaga ng lihim na kaalaman ang nakakaalam ng tunay nitong pinagmulan at kapangyarihan. Ayon sa alamat, ang metal din daw na to ay hindi nagmula sa lupa, kundi sa isang bagay na bumagsak mula sa kalangitan. Isang maestro noong panahon ng mga Kastila ang nakatuklas nito at ginamit ang hiwagang nakapaloob dito upang lumikha ng isang anting-anting na may pambihirang kapangyarihan. Si Densyo ay isang ulilang lumaki sa lansangan. Kaya naman natutunan niya ang pasikot-sikot ng buhay sa pamamagitan ng sugal. Mula sa pagiging isang batang kalye na walang direksyon, naging tanyag siya sa mga sabungan, peryahan at lihim na kasino. Wala siyang inuurungan, wala siyang kinatatakutan. Dahil hawak niya ang agimat na nagbibigay sa kanya ng walang kapantay na swerte. Kapag suot ni Densyo ang kanyang anting-anting, tila ba ginagabayan siya ng hindi nakikitang kamay. Sa bawat kalabang sugarol, tila alam niya ang bawat galaw ng baraha. Sa bawat taya, palaging siya ang nananalo. Ang mga tao ay nagsimulang humanga, habang ang iba naman ay nagdududa. Ngunit wala ni isa ang makapagpatunay kung paano niya ito nagagawa. Dahil sa kanyang panalo, yumaman si Densyo. Nagkaroon siya ng magagarang damit, bahay at sasakyan. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, lumalim ang kanyang paglayo sa Diyos. Hindi na siya nagdarasal o hindi naman niya binabanggit din ang orasyon na kailangan ginagamit para sa anting-anting niya. Hindi na siya nagsisimba. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay inuugnay niya lamang sa kanyang anting-anting. Isang gabi, sa isang lihim na kasino sa Maynila, nakatapat si Densyo ng isang matandang lalaki. Ang matanda ay payak ang kausuotan, tila isang karaniwang sugarol. Ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sa laro ng baraha, sa unang pagkakataon, si Densyo ay natalo. Hindi mo ba napapansin? Nawawala na ang bisa ng iyong anting-anting. Bulong ng matanda. Nagpantig ang tenga ni Densyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang anting-anting ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ay nagiging kapangyarihan lamang kapag ikaw ay may pananalig sa may kapal. Ngunit simula nang lumayo ka sa Diyos, unti-unting humihina ang iyong kapalaran. Hindi naniwala si Densyo sa sinabi ng matanda. Ngunit sa sumunod na mga araw, sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. Naubos ang kanyang pera, nawala ang kanyang ari-arian.
at iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Ang dating sigurado niyang panalo ay naging mapait na pagkatalo. Sa kanyang kawalan, nagpasya si Densyo na maglakbay upang hanapin ang isa pang maestro na maaari magpaliwanag kung bakit nawalan ng bisa ang kanyang 19th Art Amulet. Napadpad siya sa isang liblib na bayan malapit sa may Quezon, kung saan naninirahan ng isang maestro na maedad lamang na kilala sa tawag na Maestro Oros. Ang sagradong metal ng iyong anting-anting ay hindi isang pangkaraniwang bagay, paliwanag ng maestro. Ito ay may buhay. Ang kanyang kapangyarihan na hindi lamang nakasalalay sa material na nilikha, kundi sa espiritual na enerhiyang bumabalot dito. Kung ang puso ng may-ari ay puno ng kasakiman at kawalan ng pananampalataya, unti-unting nawawala ang bisa nito, lalo na't hindi ito nadadasalan ng orasyon. Ipinadala ni Maestro Oros si Densyo sa isang pagsubok. Kailangan niyang gumugol ng 40 araw sa isang kuweba upang magnilay-nilay, manalangin at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Doon, wala siyang dala kundi isang bote ng tubig at ang kanyang anting-anting. Ano ba to? Bakit kailangan ko pang gawin to? Hindi ko naman alam kung bakit nga ba nanghihina kung pananampalataya lang ang pagbabasehan. Gumagawa naman ako ng tama. At higit sa lahat, kung tutuusin, kung swerte ang agimat o ang anting-anting, hindi na ito kailangan ng orasyon. Ito ang maling pagkakamali ni Densyo. Dahil sa katotohanan, ang mga gamit na konsagrado ay dapat merong orasyon. Dinadasalan ito upang kumasi ang lakas, dunong o di kaya naman ang bertud ng isang agimat o anting-anting sa isang taong nagtatangan nito. Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Naalala niya ang kanyang inang matagal nang pumanaw, ang kanyang mga kaibigang pinabayaan, at ang kanyang mga ginawang pandaraya sa laro. Sa ikap-40 araw, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kuweba. Isang tinig ang narinig niya. Tila nagmula sa kalangitan. Densyo, bumalik ka sa tamang landas. Hindi sa sugal mo matatagpuan ang tunay na yaman, kundi sa pananampalataya at kabutihan. Nang lumabas siya sa kuweba, ramdam niya ang pagbabago. Bumalik siya sa bayan at sinimulan ng panibagong buhay. Bagamat nagpatuloy siya sa pagsugal, hindi na para sa kasakiman. Hindi na siya nagsusugal ng todo, kundi sa katamtaman lamang. Kumbaga, para lamang ito talaga sa laro, o di kaya naman kapag kailangan niya lang na merong makuhang kakarampot o di kaya man na ipalansing pera. Ginamit niya ang kanyang kakayanan upang tumulong rin sa iba. Nagtayo siya ng mga bahay-ampunan para sa mga batang lansangan. Nagbigay din ng donasyon sa mga simbahan at tinulungan ng mga nangangailangan gamit ang kanyang napagpanaluhan sa kanyang anting-anting. Sa huli, natutunan ni Densyo ang tunay na lihim ng 19th Art Amulet. Ang swerte ay hindi lamang nagmumula sa anting-anting, kundi sa pananalig sa Diyos at sa tamang paggamit ng biyayang natatanggap. Pero hindi dito natatapos ang kwento niya. Dahil merong pangyayari na hindi niya inaasahan. Matapos ang kanyang pagbabago, bumalik si Densyo sa mundo na may bagong pananaw. Ang dating sugarol na puno ng kasakiman ay unti-unti natututong mamuhay ng may pananampalataya at payak. Ngunit hindi pa natapos ang kanyang pagsubok. Isang araw, naglalakad si Densyo pauwi. Nasalubong niya si Maestro Oros na tila alam kung saan siya nakatira. Binisita siya ni Maestro. Densyo, natutunan mo na ba ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng 19th Art Amulet? Tanong ng Maestro. Maestro, hindi lang pala swerte
ang hatid ng anting-anting na ito, kundi isang responsibilidad. Sagot ni Densyo. Ang swerte ay hindi dapat gamitin para sa pansariling kapakinabangan lamang. Ngumiti sa Maestro Oros, ngunit may huling pagsubok ka pang dapat harapin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng maestro ang isang antigong baraha na may nakaukit ng mga misteryosong simbolo. May isang lalaking darating sa iyong buhay, isang sugarol na tulad mo noon. Susubukan kanyang agawin ang anting-anting sa iyo at bibigyan kanya ng pinakamalaking tukso sa buhay mo. Handa ka na ba? Tumango si Densyo, ngunit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa isang bayan sa Pampanga, bumalik si Densyo sa isang sikat na pasugalan. Hindi upang magsugal, kundi upang magsilbing tagapayo sa mga nalululong dito. Doon niya nakilala si Mateo, isang batang sugarol na walang ibang alam kundi ang humawak ng baraha. Balita ko ikaw si Densyo, ang dating hari ng sugal, sabi ni Mateo. May kayabangan sa boses at arogante. Matagal na akong hindi hari ng sugal, sagot ni Densyo. Hindi na ako umaasa sa anting-anting upang mabuhay. Ginagamit ko na lamang ito para magbigay din ng tulong sa iba. Ngunit gumisi si Mateo at inilabas ang isang piraso ng baraha, ang kapareho ng hawak ni Maestro Oros. Nais kong hamunin ka, Densyo. Isang laro ng baraha. Ang kapalit, ang 19 Art Amulet. Natahimik si Densyo. Alam niyang ito ang pagsubok na sinabi ni Maestro Oros. Kung tatanggapin niya ang hamon, maaaring bumalik sa dating buhay ang kanyang kinalalagyan. Kung tatanggihan naman niya, maaaring mapunta sa maling kamay ang kanyang agimat. Nagdesisyon si Densyo. Mupo siya sa mesa ng sugalan, ngunit sa halip na baraha ang kanyang ilabas, inilagay niya sa gitna ang kanyang anting-anting. Mateo, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa sugal. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mabuting puso at pananampalataya sa Diyos. Kung nais mong swerte, hindi mo ito makukuha sa baraha, kundi sa paggawa ng tama. Nagulat si Mateo. Hindi niya inasahan ang sagot ni Densyo. Kung gusto mong matutunan ang lihim ng 19 Art Amulet, samahan mo ako. Nagsimula si Mateo magbalasa ng baraha. Ang ginawa niyang laro, blackjack. Sa larong ito, kailangan makakuha ng 21 puntos ang dapat manalo. Si Densyo naman ay biglang nag-orasyon. Ginamit niya ang orasyon ng 19 Art Amulet nang hindi naririnig ni Mateo. Densyo, sa laro na to, dapat may sakto kang 21. Ito lamang ang magiging panalo mo. At wala nang iba. Isa lang ang ating gagawing palasa. At isang sesyon lamang. Kapag nakakuha ka ng kulang, talo ka. Napahigbi na lang si Densyo sa kanyang narinig. Ito ay isang modipikadong blackjack. Dahil na rin siguro sa kanilang pinagtatayaan na anting-anting sa swerte, umayon si Densyo. Sa unang deal, tumaya si Densyo. 10 ang kanyang numero. Sa pangalawa naman, nagkaroon uli siya ng 10 at tumaya uli si Densyo. Isang baraha na lang ang kailangan para makakuha ng 21. Densyo, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Dahil lang gusto ko, syempre, manalo. Hindi nagpatinag si Densyo at hinamon palalo si Mateo. Kung sa tingin mo, mananalo ka,
Tingnan natin. Ibigay mo sa akin ng panghuling baraha. Ito ang huli kong taya. 1,000,000. Bigla na lamang nagulat si Mateo. Kinabahan. Ang pawis niya lumamig. Dahil parang si Dencio ay kumpiyansa na mananalo sa larong ito. Dencio, ako ang nagsasabi sa'yo, pag natalo ka, akin yung 1,000,000 mo, pati na rin ang anting-anting mo. Si Dencio naman ay hindi natinag pa rin. Kaya ang sinabi niya, bet, gawin na natin to. Sa isang marahan na pagkakataon, ibinigay ni Mateo ang huling baraha. At sa pagkakaroon ng baraha ni Dencio, lumabas ang alas. Bigla na lamang nandilim ang mata ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ang itong pangyayaring ito ang mangyayari talaga sa pagkapanalo ni Dencio. Si Dencio naman, natuwa, ngunit hindi nagpakita ng yabang, kundi ang sinabi niya na lamang, Mateo, kung gusto mong matutunan ito, sumama ka sa akin kay Maestro Horos. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napayuko si Mateo, natahimik. Tinanggap niya ang kamay ni Dencio at magkasama silang pumunta kay Maestro Horos upang doon ipakita na ang pagsubok na ito ay natapos. Simula noon, hindi na bumalik si Dencio sa pagsusugal. Itinuro niya kay Mateo at iba pang mga sugarol ang halaga ng pananampalataya, pagsusumikap sa tamang trabaho, at pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, lalo na kung sila ay nalulong sa sugal. At ang 19th Art Amulet, nananatili ito sa kanya, hindi bilang isang gamit sa sugal, kundi bilang isang simbolo ng kanyang panibagong buhay. Isang paalala na ang tunay na swerte ay nagmumula sa isang pusong malinis, matulungin, at higit sa lahat, may pananampalataya sa Diyos na hindi natitinag. Diyan po nagtatapos ang ating panibagong episode dito sa ating kwentong agimat sa Pinoy Esoteric. Maganda ang 19th Art Amulet. Sa totoo lang, maraming pinanggalingan talaga ang istorya ng 19th Art Amulet. Meron ito sa Arabic, meron din ito sa medieval, meron itong galing din sa France, o di kaya naman sa mga Hood tradition sa New Orleans. Pero ang paggamit ng 19th Art Amulet ay kailangan talagang gamitin na may balanse. Ika nga, hindi po pwedeng lagi kang swerte. Dahil saan ba nakukuha ang swerte? May kasabihan na ang swerte ay isang parte ng skill. Ang kakayahan ng isang tao upang mangyari isang bagay gamit ang kanyang mga desisyon. Hindi masamang gumamit ng pampaswerte, agimat o anti-antique pagdating sa sugal o sa mga laro. Pero lagi mong tatandaan na ang paggamit ng mga ito ay dapat sa katamtaman lamang, hindi para ubusin ang iyong pera o di kaya naman ay malulong. Dahil maraming profesional na nagsusugal. Higit sa lahat, pag sila ay nagsusugal din, ginagamit lang nila ang pera nilang pwede nilang mawala. Ika nga, hindi mo pwedeng ibase lahat sa swerte lang dahil may mga pangangailangan ka pa. Kung gusto nyo mag-avail ng isang 19th Art Amulet, available po yan sa Pinoy Esoteric. I-click nyo po ang aming profile sa TikTok and click shop and hanapin nyo lang po ang 19th Art Amulet. Doon po
ang isa sa mga 19 art amulet na orihinal sa Pinoy Esoteric at wala na pong gumagawa niyan kahit saan dito sa Pilipinas. Check out nyo lang po iyon at sundan ang instruction. Nandoon po ang lahat para magkaroon ng swerte o di kaya naman kakayanan para gumaling sa isang laro o di kaya naman sa baraha o sugal. Pero tandaan, ang paggamit ng mga agimat o anting-anting sa swerte, gamitin sa katamtaman. Gamitin lamang sa kaya mong mawala na pera. Huwag mo ditong ialay o isalaalang-alang ang inyong mga savings. At higit sa lahat, kung ito ay mapekto, tandaan nyo rin na Diyos ang nagbibigay ng tunay na swerte sa buhay. Kaya magpasalamat tayo. Ito po si Meso J. I'll see you again sa susunod nating episode dito sa Pinoy Esoteric, kwentong esoteriko, kwentong agimat, ghost stories, at horror stories. Thank you and see you to the next episode natin.